So nakabili na tayo guys ng pasalubong banana chips. So, napansin ko guys mas mura dito sa part na to kasi 50 pesos each lang to. Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang ating 5th day and last day dito sa Boracay Island. Bago mag-breakfast ay inayos ko muna ang aking mga gamit dahil 10 AM ang aking sundo papunta sa airport for my 1 PM flight. Hey guys, good morning. So papunta na tayo guys sa buffet area para mag-breakfast. So, ito na yung last day natin dito sa Boracay, so let's enjoy it. So after kong mag-breakfast, ligo na agad. So I have like 1.5 hours to 2 hours para mag-swimming, and then impake na tayo kasi susunduin na tayo mamaya ng 10 AM. May escort na pala akong security today dahil medyo nagkakagulo yung mga taong gustong magpa-picture pag nakikita nila ako sa labas. Charot lang, nakasabay ko lang talaga sila papunta sa buffet area. Good morning! And as usual, after kong ibigay ang aking food stub ay kumuha na ako ng pagkain. Ito naman guys ang kinuha kong breakfast for today. Additional information lang tayo guys, para sa mga hindi naka-check-in sa La Carmela ay pwede pa rin kayong mag-avail ng kanilang buffet. Ito ang kanilang rates for breakfast, lunch, and dinner. After ko mag-breakfast ay dumiretso na ako sa may tabing dagat. So guys, mga 5 minutes na ako dito. Pinag-iisipan ko pa rin kung maliligo ba ako kasi bukod sa malamig, mahangin. My goodness. Masyadong malamig. Tsaka maalon din ngayon ah. Actually ganito yung gusto ko eh, yung medyo maalon na ganito. Kaya lang, yun nga malamig nga. So, paano tayo mag-swimming nito? Ano pangalan mo kaya? Hello! Shout out sa akin, Christian Day. Christian. Kyle! Kyle! So nag-offer ka dito ng kayak? Yes sir. Okay. Apo. Gusto mo mag-kayak sir? Crystal kayak. Mura lang yung kayak namin dito. Paalis na ako eh. Pa-check out na ako eh. Kaya lang parang ayaw ko maligo ngayon at malamig. Sige, thank you. Apo. After a few minutes ay nag-decide ako na wag na lang mag-swimming today. Tumambay na lang ako sa may tabing dagat at in-admire ang magandang beach ng Boracay. 7:35 AM nang mag-decide akong maglakad-lakad at bumili ng pasalubong sa may unahan ng Andok sa Station 3. After a few minute walk ay narating ko na ang Hub Food Festival and Seafood Market kung saan maraming nagtitinda ng mga pasalubong and souvenirs. Magkano po yung banana chips? 50 pesos. Tama. Bila ko nito ng 4. Pwede Gcash? Apo. Ayan, sige. Magkano yung mga ganito? Ayun dito po 100 per paddle po. Tama rin. Yung dito po as 150. 150. Ayun, meron ka din itong mga dried mangoes. Magkano naman po yung mga dried mangoes? Pag 70 po, isa 150. Ito yung medyo mahal na brand, no? Kaano po kasi masarap. Oh, masarap yun eh. Kasi ano na po, 120. Kasi mga mango po sa 100. At ano po pangalan nila pala? Kayo po sa yung Nicole. Yung pinagpasana na. Thank you. So located sa ano nga tawag ulit dito? B-Hub 1. Okay, thank you, bye-bye. So nakabili na tayo guys ng pasalubong banana chips. So napansin ko guys mas mura dito sa part na to kasi 50 pesos each lang to sa D-Mall. Magkano ba yung kahapon? 60 yata yun, 60 pesos each.
60 nga ba or 80? Basta parang around like that yung presyo niya. Mas mura to, 50 each. So, yung landmark nito guys, sa may unahan lang siya ng Andox. Hello po. Hi! So, balik na ako guys sa room. So, nag-decide ako na wag na lang mag-swimming kasi malamig talaga. Pagbalik ko sa hotel ay nag-decide muna akong magpahinga. Sa mga nagtatanong pala kung saan ako nagbubook ng hotel, usually ay sa Agoda ako nagbubook pero minsan naman ay sa Airbnb. Para naman sa mga plane ticket ay direkta akong nagbubook sa mga airline mobile applications. Around 9 AM nang mag-decide akong maligo and right after ay pinagpatuloy ko na ang pag-iimpake ng mga natitira ko pang gamit. Para pala sa mga first-time travelers na hindi pa aware sa mga rules ng airlines, usually ay 7 kilos ang hand carry-on luggage na pwedeng yung dalhin for free. In case sumobra ay magbabayad kayo ng extra. Soon ay gagawa ako ng tutorials sa pag-book ng hotel at plane ticket with tipid tips and reminders. Check out na tayo guys, pero pakita ko lang sa inyo guys yung view dito sa 4th floor. Nasa 4th floor kasi yung room ko dito sa La Carmela. And uminit siya guys. Buti na lang. Okay, baba na tayo guys. Check out na tayo. It's almost 10 AM. Morning po. Check out na po. Yes po. Ito po. O, sa mga may dala ng lato-lato guys, it's prohibited here in La Carmela. So, iwanan nyo na yan. Thank you. Right, nakuha na natin ang ating deposit. So, by the way pala guys, merong deposit dito guys, 2,000 sa La Carmela. So, kung in case dito kayo mag-check-in, mag-prepare kayo ng extra money nyo. Maganda rin yun para pag uwi nyo may pera pa kayo. Kasi baka maubos di ba? Pero wala pa yung aking sundo. So, wait lang tayo sa lobby. Init. So, kaninang umaga guys, di ba pinakita ko maulap. So, ngayon, uminit na. Buti naman, para naman yung mga pupunta ngayon dito sa Boracay ay makapag-enjoy, di ba? Although may enjoy nyo rin naman dito kahit maulan. Pero syempre mas maganda mag-beach kapag mainit, diba? So ngayon, tambay muna ako dito sa lobby ng La Carmela. Hinihintay ko guys yung sundo ko. 10 AM yung sundo ko. Ngayon ay 10:02. Hindi pa naman sila late na late. Pero sabi nung coordinator, wait ko lang daw sila dito. So baka on the way na. 10:29 AM nang dumating ang service na magdadala sa akin sa airport. For those wondering kung paano ko ito nabook at hindi pa napapanood ang Day 1 vlog, binuko ito in advance bago pa ako pumunta sa Boracay. Pwede naman mag-DIY pero pinili ko nang kumuha ng transfer service para hindi hassle sa pila at paghahanap ng masasakyan. For more details ay pwede nyo panoorin ang Day 1 vlog. You can go sa description ng video na to at i-click ang link para mapunta kayo sa video. After ma-secure lahat ng forms at tickets ng aming coordinator ay dumiretso na kami sa departure area. Make sure na ingatan nyo ang number na ibibigay sa inyo dahil kukunin ito pagkaupo nyo sa bangka. Okay guys, nandito na tayo sa port sa Boracay Island. So papunta na tayo ng Katiklan Port and then sa airport. Ang daming port.
Ano pong pangalan mo ulit? Maymay. Thank you so much sa paghatid. Pagkaupo ko sa bangka ay nakilala ko ang aking mga friendly seatmates na galing sa Cebu and Laguna. Pangalan mo, sir? Bag po, bag. Taga Laguna siya, ako taga Cebu. Okay. Ako naman po Cavite. Ang lalayo natin. Okay, yes. At least dito lang tayo natagpo sa Boracay. Cebu, Laguna, and Cavite. After less than 15-minute travel from Boracay Island ay narating na namin ang Katiklan Jetty Port. Mula dito ay may mag-a-assist sa akin hanggang makasakay ako sa van na siyang maghahatid sa akin sa airport. Lahat ng sinakyan ko today mula hotel ay bayad na at naisama ko na sa ating expenses calculator nung day 1. In less than 5 minutes ay narating ko na ang airport. Medyo maraming tao that day pero dahil nakapag-check-in ako online at wala naman akong check-in luggage ay mabilis ako nakapunta sa boarding gate. Pagdating sa loob ay medyo nakaramdam ako ng gutom. Buti na lang ay maraming cafe sa loob so marami tayong options. Bumili ako ng raisin bread and Gatorade worth 126 pesos. Medyo hindi nga lang worth it yung bread para sa presyo niyang 50 pesos. Shoutout nga pala sa AirAsia dahil on time ang aming flight from Katiklan to Manila. So that's it guys for our 5-day Boracay adventure. Ang total na nagastos natin for this vacation ay 18,793 pesos. Remember pala guys na hindi ko sinasama sa expenses calculator ang mga binibigay kong tip dahil ito ay discretionary. If may mga questions or suggestions kayo, please comment down below. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.